Wait lang po, tawag. Ay, nakalabas na yun si baby. Ano po, nakalabas na? Ha? Nag-iiyak? Ay ko po, Lord. 13 po, 13. Eh, ang lakas na iyak. 13? Oo. Ang lakas na iyak. Ayun, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay June 5, 2025. At ngayong araw ay nandun na sa operating room ang aking asawa, ang aking partner na si Mela Cruz Demetrio, si Mela Vlog. At sana maging okay ang operasyon niya kasi kung bakit siya na-CS, kung bakit siya nandun ngayon ay 2 days na po kami, mamayang alas 4 nung June 3 pa po kami dito ng hapon na punta. At ngayon po ay June 5 na. At noong unang punta niya ay kaya po siya na-deliver sa dito sa hospital sa Grace kasi nagkaroon ng konting tampuhan, tapos konting ano lang naman, tapos pamili siyempre hindi iwasan niya buntis at medyo suplanted ng buntis. At ayun, kaya umaga umalis kami, pumunta kami sa isa naming sa boarding house namin. At maya ay siya ay nagdumi at meron dugong lumabas sa kanya na marami. Tapos pinakita niya sa akin, ang dami nga. At maya nibinusan niya, tapos umiiyak siya, tapos may kasamang dugo. At tumawag kami sa OB namin, sa doktor namin, kung normal po bang nangyayari. At natingnan namin sa Google ay normal daw nangyayari ang pagdurugo o ang magkaroon ng almoranas ang isang buntis. Oo. At akala namin almoranas, pero kinontak namin sa OB namin na maraming dugo ang lumabas nung nagdumi siya. Sobrang daming dugo talaga. Tapos mapula-pula siya. Tapos time na yun, chat kami, text kami. Tapos kinausap namin si baby, sabi namin, sana lumabas na siya kasi kabuanan niya rin naman. Kumbaga 37 weeks na rin naman siya. Ay sana lumabas na para makita na namin at sana safe din ikaw at healthy ikaw. Kilusap namin. Maya tumawag si Doc, yung doktor namin. Ay ayun, hindi daw normal yung pagdurugo, hindi daw normal yung maraming dugo kapag nagdudumi. At punta daw kami sa ospital kung saan namin gustong ospital. Punta kami dito sa Grace Mission Hospital dito po sa bayan ng Socorro, Oriental Mindoro. At dumating kami ng alas 4, something na ganyan. Tapos in-admit, chinek up lahat. In-admit kami siguro mga umabot ng 6. Tapos dito na kami nag-stay. Kala namin papauwiin pa kami. Sabi namin malayo din, pero in-admit na rin talaga kami. At expect ko naman ay uuwi kami, pero in-admit talaga kami. Kasi sabi ko malayo din kung uuwi. Ganun din. In-admit kami dito ngayon alas 6 ng gabi. At ayun, chinek up siya, tinignan, IE. Pagka-IE niya, 2 cm agad yung nakita sa kanya, 2 cm. Medyo sabi namin, okay ba 2 cm? Kasi wala akong idea doon, kasi panganay po ito. At ayun, pagka 2 cm, medyo matagal-tagal ba daw, siguro mga bukas pa. Update lang. Kala ko nang expect ko, baka mga anak na nga. Siguro mga anak na nga. Kasi, pero due date niya po talaga, July. Kasi kaso, karamihan naman siguro sa lahat ng dito ngayon na nanonood, marami ang may mga buntis na nakaranas na advance na mga anak. Kasi minsan mali yung ng doktor o mali siguro yung buwan, pero 37 weeks na po siya sa tansya namin kasi ang binabasihan yung kanyang paghuling pagre-regla. At ayun, 37 weeks na siya. Kaso ang 37 weeks niya 3 days pa simula nung June 4 ng hapon, 1 day, 2 araw pa bago mag 37 weeks. At ayun, na kami, nag 3.4 cm, tapos matagal pa daw yun, but at least kahit paano nadagdagan. Tapos nag 4 cm, tapos nung June 5 na, nung umaga, nung gabi pala, June 4 ng gabi, 4 to 5 cm na. Ayun, medyo nag-positive sabi ko, makakita na namin si baby, makakasama namin si baby. At ayun, 4 to 5 cm. Kinabukasan, kala namin, sabi ng doktor, mga 11 yan, inaabot niya, anak ka na mamaya, kagabi, anak ka na, June 4 ng gabi.
Hindi pa. Pagka nabukasan, sabi ko, umaga nakatulog na ako, nagising na ako, wala pa rin. Siyempre, excited na rin ako. At siyempre, kinakabahan. First time, at unang apo din ng magulang ko, ng pamilya ko po. Kasi tatlo kami magkakapatid, pangalawa ako. Ako yung pangalawa. Tatlo ko po yung, kumaga sa ngayon, ako po yung breadwinner sa amin. At pangarap din ni Papa na magkaroon ng apo. Gusto niya rin talaga mag-apo. Kasi matanda na siya, 52 years old. At sabi ko, ayun, siya nga na siya, ang asawa ko ngayon. Nabiyaan ako ng, siyempre, bilang isang tao, bilang isang kabataan, sa katulad ko may kapansayan ay salamat kasi sa gitna nito ay kahit paano nakabuntis ako. At ayun, at pag tayo na yun, kinabukasan, 5 cm kaninang umaga, 5 cm siya. Wait lang po, tawag pala ako. Ay, nakalabas na yun si baby. Okay na po. Apo. Ano po? Nakalabas na? Ha? Nag-iiyak? Aray ko po, Lord. 13 po, 13. Eh, wala, ang lakas na iyak. Tatlong 13? Oo. Ang lakas na iyak. Aray ko. Di, nag-iyak na eh. Alo. Aray. Nag-iyak yung bata. Nag-iyak na siya. Aray. Nag-iyak yung bata. Narinig ko po. Nagkikwenta ako sa loob. Ayun. Pagka 5 cm kanina, ayun, may mga bandang alas 12. Yan. Inan na siya. Sabi, ano daw, is na daw. Siyempre pumayag na rin kami kasi sabi nila yun. Umiyak yung bata, di ako makapaniwala. Safe sila, te. Yes! Ngingay ko dito sa hospital. Safe sila. Pag-ina ka. Chiya. Tama na kwento lang ako. Ha? Tapos yun, bandang alas 2, 2:30 kinuha na siya. Ngayon, eto na. Tamang kakakwento ko lang ngayon. Ang galing. Thank you, Lord. Naiyak ko. Pa, may apo ka na. Mama, may apo ka na. Anak na ko. Safe yung aking nana, yung mama ko. Safe yung aking mahal. Nagayak yung bata, pakinig ko. Pakinig ko talaga. Pakinig ko siya yun. Thank you, Lord. Thank you, Papa Jesus. Grabe yung blessing to mga idol. Ito yung blessing. Grabe. Marami nangangarap na magkaroon ng anak. At ako yung mismong, ganito yung kalagayan ko, nabiyayaan ako. At narinig ko si baby na umiiyak. Narinig ko talaga. Thank you, maraming salamat. Ayun, nasabi ko na po ang buong kwento. Yun po ang nangyari, kaya maraming salamat po. Sabi nga, kung ano man yung lahat ng mga problema dumating, kung ano man yung pagsubok na dumating sa buhay, huwag tayong susuko at huwag tayong tumigil sa pangarap natin. At sabi ko, yung pangarap ko, sana matulungan ko balang araw yung pamilya ko at yung sarili ko. At ngayon, nabiyaan ako na magkaroon ng asawa, ng partner at tatanggap sa akin. At mabigyan din ako at nabigyan ako ng pinapangarap ko na magkaroon ng anak at magkaroon ng apo ang papa ko. At yun, at ang mama ko. At yun, natupad nga. Sabi nga, huwag tayo susuko. Ako yung patunay sa mga kabataan, sa mga taong hirap na o pagod na sa buhay. Laban lang tayo at manalangin at magtiwala sa sarili natin sa Panginoon na walang imposible sa bagay-bagay. Kaya maraming salamat po. Thank you, Lord, na una sa lahat sa Panginoon. Sa lahat po ng sumusuporta at nagmamahal sa amin, bye-bye. Wala na pong edit itong video na to, tuloy-tuloy na. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.